Hala, ang dami naman paru-paro. Oh. Ang black na yung 33 pa kayo? Ay, Jasper po. Black 9 lot 33. 32 yan siguro. Or 35. 33 na kalagay. Sino po ba yung Jasper? Dito, ito, yung red na bahay. Wala kasi makalong ng 35 po. Okay. Yung red Kala ko may order akong pagkain. Sa akin naka-address Ayun na, lumabas na. Alam nyo, kanina pa ako dito, naghahabol ako ng paru-paro. Ito ayun na naman sila, pumasok na naman. Ayan yung dalawa. Ayan. Ay, talaga. Hindi ko mahuli. Kanina ko pa hinuhuli ang mga yan. May puti pa dito kanina, tsaka yellow. Baka magkauod kasi yung yung photos ko pag ganyan, guys. Kinakabahan ako Nasa mood ako mag-vlog ngayon kasi feeling ko ay uulan. Nagdilig pa naman ako kahapon. Friday, May 10. And today is May 11. May 9, umulan. Alam niyo ba kung anong oras umulan? Alas 12 hindi pa alas 12. Mga 9:30 siguro yun. Tirik na yung araw. 30 minutes or wala man 30 minutes tapos tumitirik yung araw. Alam nyo ba ang nangyari? Wala namang nangyari. Today is gusto ko lang mag-share sa inyo kasi sila ngayon, alive yung mga plants natin, alive, gising. Gusto ko lang mag-share i-share sa inyo kasi marami yung nagsasabi na ang perfect daw nung plants ko. Hindi, guys. Hindi perfect. Even yung mga matatagal nang naghahalaman or paano ko ba explain? Matagal nang naghahalaman or basta mas matagal pa sa akin naghahalaman, namamatayan din yan. And ganun din naman po ako. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na may mga namamatay akong plants, guys. Pero bihirang-bihira kumpara before. Alam nyo ba, last year yung isa sa pinakamarami kong namatay na plants, especially itong mga succulents, kasi madami sa inyo gustong-gusto ng ating mga succulents. And yun yung i-share ko sa inyo. And buhay na yung ating mga tawag dito, Veltana. Medyo naglilegi na sila. Diba sabi ko sa inyo before na kailangan ililipat natin to sa labas ng mga ilang buwan. And siguro by June, ilalabas ko na sila. Ayan. Yung mga tuyong dahon, tinanggal ko na yan. Yun nga lang, nagka-problema is medyo nasunog. Ayan yung isi-share ko sa inyo ngayon. Madami rin ako mga plants, guys, na maalam. Hindi naman sobrang dami, pero mas kukonti kumpara before. Katulad nito, si Peperomia variegated. Ayan, nalalaga siya. First time ko mag-alaga nito this year. Karaniwang namamaalam sa akin is yung mga bago ko lang inaalagaan or first time ko lang aalagaan. Teka, maghanap tayo. Ito, may i-share ko sa inyo. Ito, tingnan nyo to. First time ko lang alagaan and gusto kong ayun na, natanggal na yung offset. Natanggal. Na na yung offset. Nabubulok na rin. So, agapan na natin. Sino nagsasabi sa inyo na hindi ako namamatayan ng halaman? Ano kayo, guys? Hindi ako perfect. And yun, tatanggalin ko lang itong mga offset na to. Ngayon ko lang to inalagaan Mga ayan kagabi, okay pa yan. At saka ito. Kaya lang, ang ganda pa naman ito. Ilang buwan na to sa akin. Siguro 6 months, ganun. Ang ganda-ganda nito. At ang potting mix nito, guys, is maganda rin. Nasa 70% pumice and labarak yung pinaka niya. Pinaka potting mix. Ayan tingnan nyo nangyari sa kanya. Diba? Crown rot ang tawag dyan. Yung nangyayari dito is dito sa gitna nag-uumpisang mabulok yung crown rot na tinatawag. Kalimitang mga sakit ng succulents pag tuwing summer is stem rot, root rot, ganyan. Root rot is hindi rin natin maintindihan kasi
minsan, ang nagiging cause ng root rot is nasosobrahan natin sa dilig, especially pag mga bago lang sa atin yung mga plants na alagaan, ganyan yung nangyayari kasi hindi natin sila kilala. So, dito ko lang siya ilalagay, sana hindi ko siya maapakan. And mahirap magpaugat ng succulents ngayon. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan o, ito, ilang buwan ko na siyang si Monroe to, ilang buwan ko na siyang pinapaugatan. Tapos, ito, matagal na rin to sa akin, bigay lang to sa akin ng seller. Hanggang ngayon, wala pa siyang ugat. Meron naman, konti lang, pero mas madami yung kanyang dry leaves. Ano ba yan? Hindi yan yung ating topic ngayon. Ito pa, nasan pa yung isa? Ito guys, yung isang stem ay natuyo din, nabulok. And then, eto pa, ayan, kalimitang nangyayari ito sa mga halaman ko na first time ko inalagaan. Hindi ko alam kung anong ID niyan. Tapos, si Black Prince, ayan, na maalam na ng todo. And then, etong si Baby Finger, ay na maalam na din. Maliit lang yung kanyang stem. Mas maganda. At saka ito, si Fantasia Clear. Hindi nyo na sila mamumukaan kasi bulok na talaga sila. Ito pa, si Violet Queen, hindi nyo na rin siya mamumukaan. Si Marcus, na eto guys, na na sunburn, tapos nadiligan ko. Ayan, nalagas na siya, nabulok na. Di bale, may in-order naman ako na, at sana mother plant yung na-order ko na yon kasi hindi ko pa nakikita. Basta nag-order lang ako kay seller. And then, si Clava, ito si Clavatum na variegated. Tingnan nyo. Buhay yan nung nakaraan. Sa sobrang init, nung nag-red alert ba yung government na sobrang init daw, nilipat ko siya ng pwesto dito to think na direct pala to sa I mean, hindi siya direct mas mainit. Dapat dito ko lang siya inilagay. And then eto si Hamel Sunset, 'di ba? Madami-dami na rin. Pero guys, kumpara before, napakadami talaga yung nawala sa akin na succulents. Hanapin pa ta. Meron dito na sunburned Pakita ko ha. Akyat ako. I-share ko lang to sa inyo para maiwasan nyo yung ganito. Ito nasa na yun? Ito si Roma. Ayan tignan nyo naman, sunog na sunog. Dito sa area na to, hindi siya gaanong maaraw. Or maaraw siya, pero hindi katulad dito sa area na to na tutok siya, full sun siya sa morning, and then, magiging filtered na lang siya before lunch. Yun, before lunch. Dito ko siya inilagay kasi hindi ganong kainit. Kaya lang, tignan nyo naman, nasunog pa din. Ay no, dito, may puno dyan. Ayun yung puno. May puno dyan sa labas. And, nasunog siya. Yung kanyang mga kasamahan, hindi naman siya siya lang talaga. Meron pa ako dito. Bagong lipat ko to. Inilipat ko to guys nung pinropagate ko yung ating mga Veltana na nakalagay dito. Ayan, nasunog. I think si ice cream tong nasunog. Hindi ko na inalis kasi okay naman na yung mga kasamahan niya. Tingnan nyo okay na dyan. Tapos itong si Orpet, nasunog din yung dalawa. Ayan gusto ko sila dito kasi para masanay sila sa init. Ito, nanggaling siya doon. Dito, dyan sa lamesa na yan. Tapos biglang nag-iba yung pwesto ng init nila o ng araw nila na bigla. Pero so far naman, malalaki na yung ating mga propagation dito. Kaya lang medyo nasusunog. Yan nadadirect sila dito sa area na to. And then eto, nilipat ko ng pwesto. Ayan nilipat ko. I think si Laoshen to. Nilipat ko siya ng pwesto kasi dito siya dati nakapwesto. Mainit nga siya. So ang ginawa ko is nilipat ko siya dito sa area na hindi ganun kainit. And yung iba naman ang gaganda. Ayan. Ito, tingnan nyo, nagkasakit na naman. Na ko na yan Lipat na natin. Tingnan nyo, puti-puti. Isa rin sa sakit to ng summer. Matagal na to sa akin. Siguro naka-isang taon na to. Pero ilipat na natin. Tapos, wala na. Okay na. Kasi yung iba dun sa labas,
nagiging nagbi-bleach. Ito yung itsura ng, wala na pala akong nagbi-bleach. Yung nagiging white ang color niya. Yan, wala naman dito na nagbi-bleach na. Check natin sa labas ha. Ito, nag-apak na ako kasi naputol yung tsinelas ko. Di ba kung mapapansin nyo dito sa area na to, puro siya Purple Delight. Yung mga Purple Delight ko nagbi-bleach. Ang ginawa ko after 2 weeks, last 2 weeks is nilipat ko siya dito sa area na to. Ayan, namumula na naman siya. Before kasi nagbi-bleach siya. Paano yung nagbi-bleach? Yung nagiging white siya sa regular na color ng ating mga succulents. Kasi kunwari, ito si Purple Delight, pink naman talaga yung color niya. Or purple, para siyang purple. Tapos naging white. Ibig sabihin no, na sila, nasosobrahan sa araw. Kaya inilipat ko sila dito. Ayan, lumaki. Biglang laki ha? Biglang laki. Kasi may araw, may dito oh, may puno. Sa sobrang init talaga, hindi mo maiiwasan. And paulan ngayon. Teka, meron pa. Ito naman, dito sa area na to, hindi rin siya gaanong naaarawan kahit natutok na tutok kasi may harang dito sa baba at saka dito sa taas. Ayan, oh. Tapos, ayan, nilipat ko lang. Yan, nilagay ko lang yung ating ibang mga halaman dito. Hindi ko pa mapakita sa inyo dahil hindi pa to ayos eh. Ito pala si Firestorm. Tingnan nyo nangyari sa Firestorm natin. Nalagas. Alam niyo yung ginawa ko dyan? Pinatungan ko siya ng net na green. As in, pinatong ko lang, which is very wrong guys. Kasi, lalo na pag nagdidilig ka. Tapos, pinatungan mo siya ng net. Kasi nga, nasusunog siya dahil ito mga propagation. So, ibig sabihin, first time lang nila sa arawan. So, ang nangyari is nalaga siya dahil hindi siya nahahanginan kasi nilagyan ko siya ng net sa ibabaw. Kung maglalagay kayo ng net sa ibabaw, dapat mataas. Yung medyo mataas sa kanya or lahatin mo na. Lahatin mo na nalagyan ng net. Ito kasi mga to hindi ko nilalagyan ng net kasi sanay naman na sila sa rain or shine. Ito rin propagation ko, matibay siya sa rain or shine. May namamatay, oo, pero hindi naman siya lahat. I'm sorry. Hindi naman siya lahat namamatay. Ito nga oh, si Tito Vance na propagation nakadirect sa araw pero tindig na tindig siya. Ayan o. Namatay yung nandito sa gilid pero yung propagation niya is okay. Ayan, meron ding namatay sa kay Bainesi na isang peraso. Tapos, okay na. Yun lang. Yun lang naman. Yung mga nandito sa taas, okay sila. Sanay sila. Ito namang si Esther na crested, hindi ko talaga siya naalagaan. Nandun siya sa, nalaglag pala siya. Tapos nandun siya sa daluyan ng tubig ko. Lagayan ng hose, kaya nagkaganito. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Pero hindi yung init. Tapos eto rin, ayan, isa pang Roma. Namatay din. Propagate natin yung iba kung makakasurvive. Namatay din siya. Isa sa reason kung bakit namamatay yung mga succulents na to is either first time nila sa lugar na to. Ito, karamihan nung ipinakita ko sa inyo, yun lang yung namatay ko. Sana wag na madagdagan. And, isa sa reason kung bakit namamatay siya is first time nga lang nila dito sa area ko, which is nabigla sila kasi kahit papaano sa Benguet malamig yan. Kahit sabihin sa Benguet na mainit sa kanila, pagdating dito sa amin is malamig sa amin yun, yung klima or climate ng Benguet. And, katulad ng ibang halaman, nabibigla sila kasi naiinitan sila dito, sanay sila sa ganong lamig. And then, mahirap talaga mag-acclimatize or magpa-establish ng succulents tuwing summer. Karamihan ng mga dapat na inaalagaan natin tuwing summer is yung matitibay. Tanong kayo sa seller, and then ano pa ba? Katulad nito, ang ganda na niya kasi yung mga offsets niya or yung mga babies niya is magaganda talaga at lumaki na dito under my care. Tapos biglang na maalam, 'di ba? Nung nakaraan or nung isang gabi, nakita ko siya na may crown rot na siya. Iniisip ko na putulin na talaga yung mga offsets niya, yung mga pups niya. Kaya lang, hindi ko ginawa. So, nadamay na yung iba. Dalawa lang yung nakuha ko. Ang magandang gawin nyo, pag sobrang init sa lugar nyo talaga, lalagyan nyo ng net. Etong sa akin, yung net na meron ako dito is ayan o, yung green na net na yan, I think etong shade net na to ay 40% lang sa akin. Ito yung sample ng 90% shade net guys.
Ayan, oh. 90% naman talaga siya. Walang araw. Walang araw talaga. Etong, yan. Yung mga nandun sa gilid, yan, 90%. So, madilim na siya dyan. Kaya kung gusto nyo na mabuhay yung succulents na binili nyo or kakatanim lang, maglagay kayo ng net. Hayaan nyo muna siyang mag-etiolate dyan, mamutla. Saka na lang bumawi pag tapos na yung summer. Ako naman, yung mga karamihan na namatay sa akin, ito yung ngayon ko lang inalagaan, ngayong taon ko lang siya inalagaan. So, mag-ano na lang ako, tatry na lang ulit ako. Ako, pag magdidilig is yung tipo, for example, anong oras ba nawala ng araw sa hapon? Let's say 3 o'clock or 3:30, wala ng araw. Yun, umpisahan nyo ng diligan yon. Huwag nyo nang ipagpagabi or what, kasi minsan hindi natutuyo yung lupa agad-agad or may natitirang tubig. Tapos, kinabukasan, iinit ang malala. Ayun yung isa sa reason kung bakit namamatay. Nai-stem rot, root rot, ganyan. Yung mga potting mix ko dito is iba-iba. Yes, iba-iba. Katulad nito, oh. Ang potting mix nito is maganda naman na siya dito sa lowland. Namatay pa din. So, ibig sabihin, hindi yun yung gusto ng halaman. So, ayun lang naman. Na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga halaman ko na namamatay. And yung mga ayo dito sa lowland. Yung aurora ko, tignan nyo naman, oh. Ganyan na, ang lalanam po niya. Tapos, eto nasunog pa. Dito sa area na to, mainit nga talaga. Tapos, nasunog talaga siya. Oh, si Spica. Ito pa pala, hindi ko napakita sa inyo si Minima. Ayan, ngayon ko lang ding taon yan binili, pero nangamatay na. Ayan, di ba? Yan yung mga ilan sa mga hindi nakasurvive. Kung sasabihin nyo naman guys, ay mag-electric fan ka o ilagyan mo ng electric fan. Actually, meron eh. 'Di ba? 'Di ba last year, kung natatandaan nyo, yung ating halaman or succulent walk is madami siyang electric fan na yung clip fan, lahat dito meron. Siguro nasa 10 yon yung mga electric fan na electric fan. Clip fan. Nasa 10 pieces yon. Kaya lang, hindi ko na inilagay. Bakit? Ang init ng singaw na lumalabas dyan sa electric fan natin na napupunta dun sa halaman is hindi rin nila gusto. Yun yung napansin ko. Kasi pag sobrang trick ng araw tapos may fan siya, actually, akala ko before makakatulong. Pero ngayon, napansin ko na may electric fan naman sila before. Bakit namatay? Ngayon, nung lumabas ako ng katanghaliang tapat, let's say 11:30, 12 sharp ng lunchtime, ang init ng buga ng electric fan sa ating halaman. So, pinatay ko. Kaya, sinasanay ko sila na wag na mag-electric fan. Mas okay sila ngayon, kumpara last year na wala silang electric fan ngayon. Ako, naglalagay ako ng electric fan pag may ginagawa ako, ganyan. Or pag nagdilig ako, nilalagyan ko agad sila ng electric fan para matuyo. Pero hindi every dilig ko is naglalagay ako ng electric fan. Sana matapos na tong summer kasi sobrang init talaga. As in, iba yung init ngayon. So, ayun lang guys. Na-share ko lang sa inyo na hindi lahat ng ating mga plants is buhay. May mga namamaalam na pailan-ilan dito sa ating garden. At na-share ko lang sa inyo yung mga kailangan gawin nyo rin or yung mga ginagawa ko dito pag ganitong sobrang init. Ganun din yung gawin nyo guys. Baka sakaling mag-work sa inyo. And see you guys on our next video. Bye!